Hi there. So today I made $39.53. That's 2,500. Ito yung trade na yan. Ito pala muna yung portfolio yan. Kapon negative to eh. So ngayon nag-positive na siya. 10,000 $10,015 na siya. Ang target nito is 11,200 para mapasa ko itong evaluation yan. Get funded. So yung trade na yan eh. Ito yung nangyari. Itong 2,500 na to. Yung trade na yan. Actually, hindi lang dapat siya 2.5 eh. Kasi may margin pa na $6. So papalo to around 2.8, 2.7. Nasanay kasi ako sa Mexi na walang funding fee. Kaya dito medyo nag-a-adjust pa ako. So 10 trade niya. Itong green, dyan ako nag-buy kasi dito ako take profit. Hindi kasi pinapakita dito yung ano eh, entries and exit mo. Gagaya sa ibang crypto platform. So tinatandaan ko na lang para ma-trade review ko siya. So ito yung ito yung thought process and trade niya. So at first pataas yung move. Ito. Then, bumaba. Yung market kasi, meron siyang 3 stage eh. Up, side, down. O kaya naman, down, side, up. Yung nangyari dito, para madali. Nangyari dito, pagka-up niya, ito lang yung side. Ang konti ng side, tapos nag-down. So, ang iniisip ko, it's either mahina yung mahina yung pababa na to or masyadong malakas. It's either mahina siya or masyado siyang malakas. So, doon pa lang, ano na ako, confused na ako. So, inantay ko siya. Ito pala yung nakita ko. Inantay ko anong gagawin niya. Then ito. Dito ako nakapag-decide na malakas yung move niya. Kasi, pump pababa, binabawi konti. Pump niya ulit pababa, binabawi niya konti. So, ang next na inaabangan ko rito is yung pump niya pababa. Kasi DNA niya na yun eh. Yan. Dito ako nag-entry ng short. Dito sa kandilan to. Dito ako nag-entry ng short. Yan. Bakit dyan pa? Pwede naman dito. Kasi actually pwede rito naiisip ko yung entry dito ng maaga. Kaso, if i-break niya yung pattern, tapos biglang mag-pump yan pataas, kasi ang inaabangan ko pump move eh. Kunyari ito, i-break niya yung pattern, next candle mag-pump yan ng pataas. Mag-GG ako kasi initial initial technical speculation ko nga is mahina. It's either mahina or sobrang lakas. So nag-antay talaga ako ng Q para ma-confirm na sobrang lakas ng move. So ito yon, dito na rin ako nag-entry. Pagka-entry ko dyan, mabilis lang naman ako mag-exit. Ang ina-expect ko, itong kandila na to, itong kandila na to, tutuloy-tuloy po ba? Magpa-pump na siya po ba? Kaso, hindi siya nag-pump. Nung hindi siya nag-pump, medyo kinabahan na ako kasi baka mamaya, ang tagal na kasi na itong POBA eh. Matagal na itong POBA eh. Baka mamaya, bumabawi na yung bulls. Sumatalo na yung bears. So, in-adjust ko na yung risk ko dyan para if ever goes against sa trend bias ko, small lang yung risk ko. Yan, dito. Sobrang kinabahan ako sa kandila niya. But adjusted na naman yung risk ko. So, nakakapag, ano pa rin ako, execute ng maayos. Yan. Tapos sa part na to, ito ba nangyayari to? Kinakabahan na ako. Meron na ako ditong entry for long, for bulls. If ever may invalidate na yung bear idea ko. Nakaset na ako dyan, I think, around dito. Dito yata, or basta sa area na to. Pag yan nagpampataas, mamahasakan ko pa rin yan. At the same time, meron pa rin akong hinahawakan na short para if hindi makapalag yung bulls. And then, ayan. Yung dito naman, yung part na to, ito. Nag, ano na ulit ako, in-adjust ko na ulit yung risk ko. Mas binabahan ko na ulit.
So itong trade na to, from 1:1, naging 1:3 ata, 1:4. Naka-adjust ko ng risk ko as the market moves. Yan, ito. Itong consolidation na to, hindi ko in-expect na ganito siya katagal. Dapat nga ito lang yan eh. Dapat ito lang, pump na pababa. It's either ito, mag-pump pababa or sabihin natin pwede hanggang dito. Yan. Dapat pump na to pababa. After this candle, mga 2 to 3 candles, tapos pump na pababa. Kaso, hindi eh. Oh. So, ang thinking ko is, medyo pumapalag na yung bears. Baka itong entry ko na to, baka ito na yung last. Ito na yung last pump pababa. Tapos din siya ulit pump. Kaya nakadalawang adjust ako ng risk. Para if ever mag-goes against sa akin, at least small risk na lang ako. 1:4 na, 1:3 na. But nag-continue pa to po ba? Yan, ito. Small pump. Pero ang gusto ko, yung big pump. So, antay ko lang. 1, 2, yan, ito. And after this candle, ito, yan. So, 1, 2. After na itong kandila na to, ang in-expect ko nga siya eh. It's either siya or yung next kandila niya, kailangan na mag-pump pababa. Tapos doon ako mag-exit. Kasi if di magpupump yung pababa, possible mag-pump yung pataas o mag-recover na yung bulls. So ito na, dito ako nag-exit kasi hindi siya nag-pump. Dito ako nag-exit kasi hindi siya nag-pump. Ang possible mangyari dyan is maka-recover yung bulls. But the next candle, siya nag-pump. So, late lang ako na isang kandila. Mas malaki sana yung profit ko if hindi ako na-late. Pero, this is still a good trade kasi ano na to eh, pag hindi to nag-pump sa trading system ko, mag-ano to, it's either pump pataas para sa bulls or magre-recover yung bulls. Kaya tingin mo, after nyan, tingin mo nangyari. After nyan, nag-recover na yung bulls hanggang ngayon. Exactly as I planned. So if hindi ako nag-exit dito, tapos nangyari agad to, masa stop loss pa ako. Hindi. Although small win na lang yun. Mas okay pa din na nag-stop na nag-exit na ako dito. Kasi big win siya. Pero, if sayang, dito sana exit ko dito. Pero kasi ano na ito eh. Exactly as I planned eh. Dapat magpa-pump na ito. Pero medyo na-late pala ako ng isang kandila. So, itong trade na to, ito yung nag-result ng 2,500. 28 minutes in 28 minutes. Actually, ito. So, after na pump na to, ang ina-expect ko na is mag-ano na, pa-recover yung bulls. Pwede ko pa sakyan yun eh. Kasi planado ko eh. Nakita ko yung mangyayari. Nakikita ko yung mangyayari sa mga chart eh. Gano'n ako galing mag-trade eh. Pero, di na kasi enough na yun eh. Wala na sa trading system ko, trading discipline, kasakyan pa to. One trade is enough. Pero sayang talaga itong pump. Na-late lang ako, 1 minute lang ako na-late. Yun yung nag-result sa 2,500 na to.